We go again sa ating stoichiometric practice problem. Now, last time we all done with a mole to mole problem na kung saan mole po yung given natin at atin lang pong kukunin yung katumbas na mole dun sa isang substance within the chemical reaction na tinatanong. So, ang gagamitin lang natin dito ay yung ating recipe, yung stoichiometric ratio na makikita natin sa balanced chemical equation kapag mole to mole. Okay, now we're heading towards a more challenging type of problem in stoichiometry, the mole to mass or mass to mole. So dito, involved na po dito ang molar mass. I hope nung face to face naman na ituro ko na yung tungkol sa molar mass. That's why I hope ay alam niyo na siya kung paano kukunin this time. Okay, so now let's go ahead and read our problem with mole to mass or mass to mole. So, ano dito, ang given nyo, pwedeng mole, pwedeng mass. Tapos ang kukunin nyo, yung mass, katumbas na mass. Okay? Now, in a test for chlorine ions, 2.00 mole of AgC or silver nitrate reacts with NaCl according to this equation. So, we have 1 mole of silver nitrate reacted with 1 mole of sodium chloride, producing 1 mole of AgCl or silver chloride and 1 mole of sodium nitrate. So kung mapapansin nyo, ang atin lang naman molar ratio ay 1:1:1. So ibig sabihin, ilalagay nyo pa rin naman to sa ating solving dito. Pero wala ding effect yung 1:1:1 na yan kasi equal lang po yung ating ano. So what our concern here, since involved na po dito yung mass, ay yung molar mass na lang po yung concern natin dito. Yun lang po may effect, hindi na itong sa stoichiometric ratio. So let's go ahead and first we're going to write in our calculation again is the given. So ang ating given ay ating ating imamark 2.00 mole of AgNO3 reacts completely with NaCl. So dito sa ating chemical equation, ang involved natin ay AgNO3. Pero wag kayong malilito ha, kasi sabi lang dito reacts completely with NaCl. Hindi po si NaCl yung kanyang kapartner dito. Ang kanyang kapartner po ay itong tinatanong sa question, what mass of AgCl? Okay? Yung AgNO3, ang magiging kaano niya dito sa problem to ay ito, yung tinatanong, what mass of AgCl? So, let us circle here. Okay? So, now, let's go to the expression. We have 2.00 mole of our given, which is the NaGNO3 or silver nitrate times. So now, our given is mole, tapos ang sabi dito ay i-convert natin siya sa mass. Ito daw 2.00 mole. Pag ito po inireact sa NaCl, how many grams of this AgCl ang ma-form? So una muna, pagka i-convert natin itong mole ng ating reactant papunta sa mole ng product, syempre yung recipe muna natin. So, nakikita nyo naman 1:1 lang. Kaya ilalagay natin 1, 1. Sa baba po, kung ano po yung nasa taas, gagayahin lang natin. AgNO3. Tapos, sino po yung tinatarget natin kunin? Mass nino? Mass ni AgCl. Okay? So, now, cancelin po muna natin yung magkaparehasang taas at baba. Nakita nyo na ang ating end ng equation ay mole na ni AgCl. At yung mole ni AgCl na yan, i-convert naman natin sa mass ni AgCl. How can we do that? Using the molar mass. So, binigay ng problem ang molar mass ni AgCl, which is 143.32 grams per mole. So, i-multiply po natin. Tapos, since ang nakikita nyo na unit na nasa taas ay mole, ito pong mole na nakikita nyo dito, sa baba nyo po siya ilalagay para makancel po natin yung mole. Kasi grams naman po yung tinatanong ng problem by this word mass.
So, mole AgCl. Tapos, sa taas po itong nakikita nyong mass ng AgCl, yung 143.32 grams. So, ang 1 mole ng AgCl ay merong bigat na 143.32 grams. Okay? Per 1 mole. Now, we're going to cancel kung ano po yung nagkapareha sa taas at baba. Cancel po itong mole ng AgCl. Cancel din po itong mole ng AgCl. At ang matitira sa ating expression ay ang mass ng ating hinihanap, which is sa grams of AgCl. Now, go ahead po at i-multiply lang po natin itong nasa taas kasi wala din namang epekto itong nasa baba kasi 1 times 1 lang. So, ito na lang magiging sagot natin. 2.00 times 143.32. So, ano ko lang sa calculator ko ha. 2.00 times 143.32. So, ang sagot na lumabas sa aking calculator ay 286.64 grams of AgCl. Yan po yung ating final answer. Okay? So, now, again, recap. Paano natin kukunin pagka ang given natin ay mole, tapos kukunin natin yung katumbas na mass. Una muna, yung AgNO3 natin na given, kailangan nyo siyang matransit papunta sa mole ng ating hinahanap gamit ang stoichiometric ratio. So, ang stoichiometric ratio dito lang kinukuha sa balanced chemical equation. So, kita nyo ha, 1:1. So, kaya nakikita nyo, 1, 1. Yan. So, ito naman, para mailipat lang itong mole ng AgNO3 sa mole ng AgCl. Kung ano yung katumbas na mole na magre-react. Okay? So, since ang ating ratio 1:1, pag minultiply natin itong 2 sa 1, so meron din tayong 2 moles ng AgCl na mapoform. So, yung 2 na yun, i-multiply naman natin sa 143.32. Kaya parang dinoble nyo lang itong 1 na ito. Kasi 1:1 siya. Ay, paano kung 2 na ang AgNO3? 2 na din ang AgCl. Tapos, yung molar mass nito ng AgCl, ita-times nyo lang sa 2 kasi 2 moles ng AgCl. So, ang ating final answer is 286.64. Okay? I hope that is clear. So, for our last problem in this type of, ito po ay pa rin siya mole to mass or mass to mole. So, if we analyze this problem naman, baligtad naman ito sa kanina. Kung mapapansin nyo, sabi dito in preparing an iodine solution, 15.0 grams of iodine crystal, I2 reacts with an excess potassium iodide in water. Here is the equation na pinakita ng problem. 1 mole of I2 plus 1 mole of iodine ion, negative siya, will yield I3, negative. So, balang pinag-add lang itong dalawa at saka isa, naging 3. Pero negative pa rin charge niya kasi negative naman talaga ang iodine. So, ang tanong, how many moles of I2 are used? Okay? So, ang nakikita nyo dito sa formula, I2. Tapos ito, I2 din. So, ibig sabihin, ang gagawin nyo lang dyan, ay i-convert nyo lang itong 15 grams ng iodine crystal na I2 into moles. Okay? Paano natin mako-convert yan? Ganito lang po. So, isusulat lang nyo uli ang given, which is 15 grams time iodine 2 times. Now, may nakikita po ba tayo sa paligid sa mga binigay ni problem na may grams ng iodine pa bukod dito sa given na to? Na guhitan ko dito, bukod pa dito. Ano po yung nakikita nyong informasyon sa problem na kung saan ini-indicate din ng grams ng iodine? Di ba ito pong molar mass? Yung molar mass ng iodine ay 253.8 grams per 1 mole. So, para makuha nyo yung mole, may mole kasi itong molar mass, ay ito yung gagamitin natin. So, since grams yung nasa taas natin, ang ilalagay nyo sa baba itong grams. So, yung grams natin ay 253.8 grams. Okay? Iodine.
2. Okay? Is how many mole? 1 mole. Okay? Iodine 2. So, since parehas yung nasa tasa, iodine grams, kakancelin po natin. We're left with mole of iodine 2. Ano? So, now, 15 grams divided by 253.8. Let me compute on my calculator. 15.0 grams divided by 253.8. So, the answer is 0.059, okay, mole of I2. Okay? So, pwede rin naman another answer dyan is 0.06 mole of I2. Okay? So, now, let us recap again the problem. Ang atin pong given problem ay grams yun naman ang given. Tapos i-convert niyo naman siya sa mole. Since kita niyo naman na I2 tapos I2 rin lang to. So wala siyang ibang involved kundi ito lang I2 na nasa chemical equation. So since may dalawang impormasyon tayo ng I2 na nakikita na involve ang grams, yung 15 grams ng I2, ito yung given. Tapos ito, may molar mass na gram, 253.8. Tapos meron siyang mole na unit, which is para masagutan natin itong tinatanong na how many moles. Yan lang pong dalawang impormasyon na yan ang ating gagamitin para masolve itong problem. Okay? So, this is how it works. 15.0 grams I2 times molar mass lang ng I2. I-multiply nyo lang siya. Dahil parehas na grams sa taas at sa baba, kakancelin natin at matitira ang mole ng I2. So, pagka minultiply po natin ito sa 1, tapos i-divide natin sa 253.8, magiging final answer po natin ay 0.59 mole I2 or 0.06 mole I2. Okay? So, that's all for this video and God bless. So, ang aking last video na i-upload ay tungkol sa mass to mass na yung pinakamahabang expression ng stoichiometry. That's all for this video and God bless.